Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narinig ni Zoe ang lahat ng mga sinasabi ni Don Pepe na kung saan nagsumbong ito kay Giselle. Dito na nga talagang uminit ang ulo ni Zoe at talagang hindi na siya naniniwala dito kay Don Pepe dahil sa kanyang mga sinasabi. At talagang pinatunayan ni Don Pepe ang kanyang mga sinasabi dito kay Zoe na kung saan hindi niya talaga tunay na apo itong si Zoe at talagang isusumbong niya. At talagang hindi narinig ni Giselle ang lahat ng mga sinasabi ni Don Pepe dahil sa talagang napaka-choppy nito at hindi talaga narinig ni Giselle kung saan wala siyang alam kung ano ang nangyari dito o bakit o sino ang tumatawag sa kanya. Dito na nga ay talagang inagaw ni Zoe ang telepono na ginamit ni Don Pepe na kung saan talagang hindi ibibigay ni Don Pepe at talagang sinabi niya dito na hindi niya ituturing na apo itong si Zoe kaya talagang naitulak ito ni Zoe itong si Don Pepe sa isang bangin. Dito na nga talaga sumigaw itong si Zoe na kung saan talagang hindi niya ito sinasadya at talagang si Don Pepe ang gumawa ng paraan kung bakit ganun ang nangyari sa kanya. Dito na nga ay talagang hindi na alam ni Zoe ang kanyang gagawin at tumawag itong si Dr. Carlos Benetes at ikinamusta siya. Dito na niya sinabi ang lahat ng kanyang mga ginagawa kung saan iyak na iyak siya dito at talagang pinuntahan siya nito ni Dr. Carlos Benetes. Dito na nga siya niyakap at talagang pinagsabihan siya ni Dr. Carlos kung ano ang ginamit ni Don Pepe na kung saan nakuha nila itong telepono. Nginid sa kalaman ni Zoe na may talagang naiwan doon na less ng kanyang sapatos at talagang ito ang magiging ebidensya doon na kung saan nakita siya ng maraming tao na si Don Pepe ay nahulog sa pangpang. Dito na nga talagang dumating si Annalyn at talagang sinabi niya dito sa lahat ng mga tao kung ano ang nangyari. Dito na nga sinabi ng isang taong lalaki na talagang may isang tao daw na hinulog sa bangin at hindi pa nila alam kung buhay pa ito. Dito na agad-agad na sinabi ni Dr. Lindo na aalis na sila doon na kung saan nagintay talaga si Annalyn at malakas talaga ang kutob ni Annalyn na si Don Pepe iyon. Dito na nga ay naakyat na ang isang tao na kung saan kinilala agad ni Annalyn na kanyang lolo. Dito na nga niya talagang pinulsuhan at talagang positibo na buhay pa ito at agad-agad silang pumunta ng Estridge Medical Center. Bago pa ito pumunta ng Estridge ay talagang tinawagan niya ang kanyang tatay. Ipinaalam niya dito na si Don Pepe talaga ay nakita doon at hinuhulog sa pangpang na kung saan talagang buhay pa ito at aagapan nila at dadalhin nila sa Estridge Medical Center. Dito na sumakay si Annalyn sa ambulansya na kung saan susunod lang si Dr. Lindon. Dito na agad-agad na pumunta ang mga pulis at saka si Dr. RJ Tanyag Giselle doon sa Estridge Medical Center kung saan nangangailangan ito ng opera. Dito na nga si Dr. Carlos Benetes ang siyang mag-o-opera dito kay Don Pepe. Nakasama niya itong si Dr. Lindon at Annalyn. Dito na kaya kikitilin ni Dr. Carlos Benetes itong si Don Pepe na kung saan alam niya na ang buong katotohanan na si Don Pepe ay nalaman na ang tungkol sa kanila ni Zoe. Pakakaabangan natin ang masusunod pa na episode na ito. Abot kami na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.